Masakit man to kay Rainier pero dapat niyang sabihin ng totoo. Mabigat ang loob niyang bumaba sa kotse. Malungkot niyang tiningnan ang kanyang mansyon. Bumaling siya sa binata na kasalukuyang binubuhat ang luggage niya. Mabilis niyang hinarang to bago makabalik sa sasakyan. Taking a deep breath, she looked at his eyes. Rainier, can we talk? Untag niya. He grimaced. What is there to talk about? I think I already know what you're going to say. Anito. Iniwas ang tingin sa kanya at saka kumibit balikat. I'm sorry, I've been a fool. Panimula niya. Nanakit ang kanyang lalamunan. Yung akala na okay na lahat sa atin pero hindi ko pa rin makalimutan si Elliot. Patawarin mo ako, I've been using you and that's not fair. You've been so good to me but what shall I do? I'm still in love with him. Pinakawalan niya ang mapapait ng mga luha. Totoo ngang mabuting tao sa kanya si Rainier. Naging kaagapan niya to nung panahong lubog siya, subalit ginamit niyang panakip butas. Bigla-bigla siyang magdedesisyon magpakasal kahit alam niyang 50-50 yung puso niya. Rainier let out a heavy sigh. I've always known, amin ito. Alam kong darating ang araw na to. Kasalanan ko rin dahil nagpapadala ako sa nararamdaman ko sa'yo. Inaamin ko, minahal kita sa konting panahong nagkaunawaan tayo at nagsisisi ako na hindi ko to ginawa noon. I'm sorry, I should have been honest with you. Umiling ito. From the beginning, I knew you were never mine. Hindi talaga tayo tinadhana. Ano pa ba ang magagawa ko kundi tanggapin yon? Basta kung saan ka masaya, doon din ako. Tapat nito. Pilit nang umiti pero nasa mata ang kalungkutan. Kinukumot ang kanyang dibdib sa kaawa-awa nitong ekspresyon. Kinalulungkot niya ng gusto hanggang sa hindi niya mapigilang pakawala ng mga luha. Sumisinghap siya na marahan nitong pinatong ang kamay sa balikat niya. Sana mapatawad mo ko. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ko kung di kita kayang pakasalan. Tapat niya. Her chest was aching as she watched the man she had wronged stand before her. His heart is breaking yet still offering her kindness. Nanginginig na kinabig siya ni Rainier at ni Apos. His voice was soft, filled with bittersweet acceptance. Alam ko at pinapatawad kita, Rosette. You don't have to explain anymore. I want you to be happy even if it's not with me. She buried her face in his chest, sobbing quietly as he held her, his arms comforting yet heavy with the finality of their relationship. Ilang sandali una tong kumala sa kanya. Nilagay ang dalawang kamay sa magkabilang braso niya at saka tiningnan siya ulit sa mga mata. Sumisinghap siyang pinunasan ng mga luha. You should go to him, usal nito. Kalmado ang boses pero nasa mga mata ang lungkot. I cancel the wedding, don't worry about that. Tumango siya. Thank you, Rainier. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Maraming salamat sa lahat. Binitawan siya nito. Go, he urged softly. Nandito lang ako kapag kailangan mo ng kaibigan. I'm happy for you, Rosette. I will support you. Both of you. Hindi niya napigilang humikbi ulit. Sa huling pagkakataon, niyakap niya to na mahigpit. Nanatili sila ng ilang minuto bago niya to tuluyang iniwan. Her heart heavy yet free. Knowing she had made the right choice, even if it hurts, she will remain to be his friends at handa siyang sumuporta kapag makahanap to ng babaeng tunay itong mamahalin. Hindi siya nagsisisi na naging bahagi to ng buhay niya. Sa ngayon, haharapin niya ang tunay na problema. Dapat niyang tuldukan ang paghihirap nila ni Elliot. How can I forget you, Rosette? Anas niya sa sarili habang padasko na naglalakad sa kaabaan ng hallway ng hotel. His hand constantly tugged at his necktie, adjusting it as if the discomfort of the fabric pressing against his throat could somehow quiet the storm in his mind. Kanina pa siya pabalik-balik na inaayos ang necktie. 3 araw nang lumipas mula nang bumalik siya mula Bohol. Subalit minumulto siya ng presensya ni Rosette Valentino. He told himself he needed to stop. She's engaged and she's marrying Rainier Gonzalez soon. Kaso umaayaw ang puso niya. Hindi matanggap ang realidad. Narinig niya ang malumanay na tugtog ng musika at ingay ng pag-uusap ng mga tao nang marating ang pintuan ng venue ng kanyang birthday party at charity gala. 28 na siya pero hindi siya masaya. Hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang engrandeng dekorasyon. Dire-diretso siyang pumasok. Why the long face, huh? It's your birthday, cuz. Shouldn't you be the happiest one here? Sita sa kanya ni August. Marami lang akong iniisip. Asik niya sa tinatamad na tono. Maraming iniisip? Balik tanong nito sa nakakasuyang modo. Ano naman kaya?
Hindi ano, kundi sino. Balik tanong nito. Iritable niyang wika takmang umalis pero mabilis siyang hinarangan. Sino? O sisa nito? Hindi niya sinagot. Umiling si August. Sa huli, inakbayan siya. Never mind. You lighten up. You're going to ruin your own party. He chuckled kahit walang nakakatawa. Iniwan niya ang pinsan at pinatuloy ang paglalakad. Namataan niya kaagad ang pamilyar na mukha ng kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan at business associates. They were all there to celebrate him, but his mind was elsewhere. Inikot niya ang tingin sa kabuuan ng venue. Tumango-tango at ginawaran ng tingin lahat ng babati sa kanya. His father, Edmond Malyari, stood with his arm crossed, his sharp gaze never missing a beat. Beside him, his mother, Marguerite, smiled warmly at him, but there was a tension beneath the surface. She is still as cold as ever. Happy birthday, son, bati ni Edmond. Inabot nito ang kamay at seryoso silang nagkamustahan. Thank you, Dad, tugon niya sa flat na boses. Bumaling siya sa kanyang ina pero hindi na siya nakapagsalita. Sinalubong siya nito ng yakap. Once in a blue moon tong yumakap pero nakaramdam siya ng kakaiba ngayon. Tila ba gusto siyang payagan ng ina niya na gawin ang gusto niya. Her warm hug soothed his heart. Sana hindi siya mali sa kanyang hinala. Happy birthday, my dear son. Anas nito sa tenga niya. Pero kailangan natin mag-usap. Simula nung araw, hindi na sila formal na nag-uusap pa. Nagka-oportunidad ang mga magulang niya. Fine, tungkol naman to sa babae niya. Humiwalay siya sa kanyang ina. Binuka ang bibig para magsalita pero inunahan siya ni Edmond. Elliot, we've been patient with you. We've supported you through everything but your decision lately? Yeah, I know. I was deceived by a woman I love and you were thinking that she's the reason I annulled the marriage engagement. He snapped. Tinaas ang isang kilay. Kumuha ng champagne glass sa dumaang waiter. What were you thinking? You were reckless. You allowed yourself to fall for someone who lied to you? Someone who used you? Rosette Valentino isn't the kind of woman you should be involved with. Mahabang litanya ng tatay niya. Nangilid ang galit sa kanyang mga mata. Karaniwan niya ngayon, pero kaarawan, pagsasermo na naman ang ginagawa sa kanya ng dalawa. Hindi naman mali ang sinabi ng ama niya. Rosette lied, manipulated him, and yet he couldn't shake his feelings for her. I don't expect you to understand. Hindi rin ako naging masaya sa nangyari. Alam ko nagkamali ako pero minahal ko siya. Despite everything, I still care about her. Prangka niyang turan. Nagpalitan ng tingin ng mga magulang niya. Lumambot ang ekspresyon ni Marguerite. Hindi siya sanay sa pagiging maamo nito. Yeah, love is important, but so is loyalty. Honestly, she did not show you those things. Sinimsim nito ang champagne. Nakasalpok ang kilay na tila ba nag-aalala sa kanya. Binuga ni Edmond ang frustration sa hangin. Ang tigas ng ulo mo, Elliot. You're not listening to us anymore. If you just listen. Gaya ng sinabi ko, hindi na ako bata, Dad. I make my own decisions. Right or wrong, I have to live with them. Putol niya. Nangangati siyang iwan ng dalawa pero hindi niya nagawa ang speech. Naikuyom niya ang kamay. What now? Iniisip mo pa rin siya? Nabalitaan ko, ikakasal na. Nanangis ang bagang naturan nito. Tila tinusok siya ng sundang sa dibdib. Bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Rosette kasama si Rainier at ang nakakasakal na pagsaselos niya sa dalawa. Marahan siyang bumuntong hininga, sinubukang iwaksi iyon. I don't know. I'm trying to move on but it's not simple. Gusto lang naman namin ang ikakabuti mo, dear. You deserve someone who will love you without deception. Sabad ng nanay niya. Alam ko, pero hindi madaling patayin ng feelings ko sa kanya. Rason niya na ikisimangot ni Marguerite. We're not telling you who to love, Elliot, but don't let your heart blind you to truth. You deserve someone who's honest and loyal. Don't settle for less. Ani Edmond. Nagulat siya sa pagiging supportive nito. Tumango siya pero hindi nagsalita. Naguluhan siya sa maliit pero reassuring na ngiti ng ina. Nandito lang kami palagi, dear, basta just be careful. I will, tugon niya. Hindi niya alam kung mag-iingat pa ba siya. Minsan niyang nilagay sa bingit ang kanyang pag-ibig. Tinalikuran siya ng dalawa ng may ilang bisita ang gustong kumausap sa mga ito. Inikot niya muli ang tingin sa paligid. Inaalala si Rosette ang lahat na nangyari sa pagitan nila. Hindi niya maiwasang mamangha. Magawa niya bang palayain to kung sinasabi ni nitong mahal siya nito? Makalipas ang ilang sandali. Tinawag siya ng magulang niya upang magsalita sa harap ng lahat.
Espesyal ang araw na 'to at maraming bagong project silang i-reveal. Naging matagumpay ang resort sa Palawan. Binabalak niya ngayong magbukas ng bagong programa at yung buksan ng bagong orphanage. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago umapak sa entablado. Nanahimik ang lahat nang iangat niya ang isang kamay para senyasa na magsisimula siyang magsalita. Good evening, everyone. First of all, thank you for being here tonight, not just to celebrate my birthday, but to support the charitable endeavors of the Malyari Group. Anunsyo niya. We have a new project lined up that I believe will make a significant difference. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang tingnan ng mga kaibigan at mahal sa buhay, hanggang sa mahagip ang isang pamilyar na mukha. Ang taong nagpadibok ng puso niya, ito si Rosette. Wala sa wish niyang diretsong naglalakad patungo sa stage. Saglit na otal siya sa pagsasalita. Namangha ang mga panauhin at sinundan siya ng tingin. He blinked, struggling to continue his speech as he watched her approach. Kakaiba ang dilag ngayon. Tila pinalilibutan ng liwanag sa paligid na siya namang nagpapatingkad sa kagandahan nito. Inaakit siya at gusto niyang lumipad palayo sa lugar na to kasama si Rose. He can't think straight anymore. Di niya namalayan na huminto siya sa pagsasalita. Nilalabanan niya ang sariling bumalik sa pagsasalita, sabalit hindi niya maalis ang tingin dito. Huminto si Rosette sa ibaba ng stage. Hinuli nito ang tingin niya na parang may gustong sabihin. Nagwala ang kanyang pulso. He fought to stay composed, but the pull between them, even in this crowded room, was undeniable. Katapusan na niya. As I was saying, binalik niya ang sarili. Nilinis ang lalamunan, tinutok ang atensyon sa iba. The Malyari Group is committed to helping communities in need, and I'm honored to have such generous people by my side. So, we're planning. Tumigil siya sa pagsasalita nang biglang umakyat si Rosette. Hindi nangambang agawin sa kanya ang mikropono sa kalagitnaan ng speech niya. Lumalim ang katahimikan ng lahat. Mabibigat ang tingin ay tinutok kay Rose. I'm sorry. Anunsyo nito sa klaro at walang takot na boses. But I can't stay silent any longer. Huminto saglit para kumuha ng hangin. I love this man. The CEO of Malyari Group is the man I love. And whoever dares to come between us again, I swear, I will send them to hell. Napasinghap ang lahat pero hindi pa tapos si Rose. Marami akong ginawang kasalanan sa kanya. I made a great mistake on lying to him. I tried to let him but I couldn't. I love him more than anything. Alam nyo, minahal ko siya na higit pa sa buhay ko kaya please lang, wala nang basher, support na lang kayo. Amin ito sa pagak na boses. Nangatog siya. Bumabayo ng malakas ang puso sa loob ng kanyang dibdib. He had imagined so many scenarios, so many ways things could play out but never this. Nanakit ang mga mata niya sa nagbabadyang mga luha habang pinoproseso ang sinasabi nito. Nahihirapan magsalita. Tagaktak ang mga luha ni Rosette ngayon nang bumaling to sa kanya. Handa akong mawala ang lahat, kahit ang buhay ko, at kung sino mang hahadlang sa atin, hindi ko hahayaan yon. I love you, Elliot. I've always loved you and I'll forever love you. Waring naging maliit ang malawak na venue. Naglaho ang mga panauhin at tayong silang naiwan sa mundong ito. Kinabig niya ang dilag, hinila padapit sa kanya. Pumatak ang mga luha niyang matagal nang gustong kumawala. He was crying not from pain, but from the overwhelming weight of her words, of her love. Rosette? Ang tanging salitang nagawa niyang imutawi. Inangat nito ang tingin sa kanya, naghahanap pa rin ng kapatawaran. Elliot, nakikiusap ako. She choked out. Nagsinungaling ako noon, pero hindi na kita sasaktan. I love you more than my life. Saglit, hindi siya makapagsalita. Nakalimutan niyang huminga. Gayunpaman isang iglap, sinapo niya magkabilang pisngi at walang patumpik-tumpik na siniilto ng halik. The kiss was not just a gesture of affection, it was a promise. A promise that no matter what happened, they would face it together. Matapos na mahabang halik nila, tiningnan niya ang basang mukha nito. Rosette? Bulong niya sa nanginginig na boses. I'm giving my heart to you. Whether you lie, whether you betray me again, I don't care. The only thing that matters to me is that you're here. Ngayon, kasama ko. Pagkatapos niyang sabihin yon, hinalikan niya ulit ito. And that moment, nothing else but the two of them. Two hearts, bruised and broken, finally finding their way back to each other. Bumuntong hininga si Rosette habang tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin.
Tila isang panaginip na nakasuot siya ng wedding gown sa mismong araw ng kasal niya sa taong hindi niya inaasahang mai-in love. Niliko at binahal ulit. Namasa ang mga mata niya. Ngumiti at pinigilan ang sariling humikbi. Sayang ang makeup niya, tsaka ayaw niyang magalit si Bibi. Mananagot talaga siya sa baklang friend. Ready ka na ba, Rosette? Tanong ni Bibi. Napa-beautiful eyes pa nang sinuri ng maigi ang kanyang mukha. Tumango siya. Nabara ang lalamunan sa magkahalo-halong emosyon. Umismid ang kaibigan nang mapansin nito ang namamasa niyang mga mata. Hey, bawal ang umiyak ngayon. Please lang, don't ruin my masterpiece. Sorry, I'll try not to cry. Maingat niyang pinunasan ng tubig sa gilid ng mga mata. Winakli ni Bibi ang kamay niya. Don't touch it, saway nito. Ngumiti siya, hindi iniinda ang malakas sa pintig ng puso. Ilang sandali pumasok si Rosario. Tumayo siya para salubungin to ng yakap. Congratulations and best wishes, ate, bati nito. Sabihin mo na nanaginip lang ako, biro niya. Bakit? Ayos lang ba sa'yo na hindi totoo si Elliot? Go, sunggaban mo na agad, anito. Natatawa siyang kumalas dito. Maya-maya dumating ang ama niya. Pa, she cried out. Pigil ang luha niyang niyakap ang ama. Nanatili sila ng 40 seconds, hinahagod nito ang likod niya. Pareho silang emosyonal. Nak, special day mo ngayon, bawal lang umiyak. Panguuyam nito matapos nilang humiwalay. Akma niyang pupunasan ng mga mata nang inirapan siya ng matalim ni Bibi. Napabungis niya siya. Salamat sa inyo. Yung akala kong tatalikuran niyo ako dahil nagsinungaling ako noon, pero kayo pa mismo ang unang tumanggap sa akin. Hindi ko makukuha ang kaligayahan na to kung wala kayo. Ako na ang pinakaswerteng anak at kapatid sa buong mundo. Mahaba niyang lahat. Kailanman hindi ka naging sawail, Rosette. Hindi ka nagkulang. Sinakripisyo mong sarili mo para sa kapakanan ng kumpanya ko. Mas maswerte kami? Tugon ng papa niya. Di niya mapigilan ang sariling makipag-group ngayon. Pagkatapos ng dramahan nilang pamilya, natagpuan niya ang sarili sa loob ng wedding car. Magkahalong kaba at saya ang tinitibok ng puso niya ngayon. Pakiramdam niya natutulog pa rin sila. Everything seems like a fairy tale. Sinalubong siya ng malumanay na tugtog ng violin. They are playing her favorite song, Euphoria by Jungkook. Naging paborito kanila ni Elliot. Kapit-kapit ang bisig ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang umusad sa aisle. Sinikap panatilihin ang ngiti sa labi. Her gown flowed elegantly behind her. Delicate lace framing her shoulders as she gripped her white lily flowers bouquet with trembling fingers. Pigil hininga siya sa kaganapan ng buhay niya. Pinoproseso niya ang pangyayari nang mamataan ang lalaking pakakasalan niya. Imbes na iiyak siya, ay napatawa na lamang. Nakatayo si Elliot sa harap ng altar. Matipuno at gwapong tingnan sa puting tailored suit nito na siya mismong pumili. Tinutok ang mga mata sa future husband niya at hindi siya makapaniwala na nakikita itong umiiyak. Impit na dumaloy ang mga luha nito. Pinilit ngumiti pero tayong katiting ng ngiti lang ang nagawa. She can't believe he is crying more than her. Narinig niya ang masayang pagbubulungan ng mga panauhin habang pinatuloy ang paglalakad. Sumaludo sa kanyang ama ni Elliot. Nginitian naman siya ng ina nito. Kuminda to Juliet. Malapad na nakangisi si Magnus na naa-amuse kay Elliot sa pagiging iyakin nito. Sa bawat hakbang niya ay dinadala siya palapit dito, palapit sa lalaki naging mundo niya ngayon. Bawat lakad pakiramdam niya unti-unti nawawala ang bigat ng nakaraan. Bawat pagsisinungaling, bawat patak ng luha, bawat kirot ng damdamin naglaho na parang bula. Finally, nasa harapan na siya ni Elliot. Luhaan itong inabot siya. Kinuha ang kamay niya para ilagay sa braso nito. Ramdam niya ang init at panginginig ng palad nito. Langya, Rosette, ikaw ba may ganang tumawa sa akin? Bulong nito habang pinupunasan ng mga luha. Abot tenga siyang ngumiti. Inunahan mo kasi ako kaya imbes na iiyak ako, tinawa ko na lang para makita nilang opposite attracts tayo. Biro niya. Kumulot ang noo nito. I couldn't help it. Hindi pa rin ako makapaniwala na naging akin ka, tugon nito. Panay ang paghinga na malalim ni Elliot. Kinukurap ang namamasa pa ring mga mata. Hindi siya makapaniwala as if he is still living on his dreams. He is standing in front of the girl he will spend the rest of his life with.
Katatapos lang nilang mag-I do at ngayon, nasa venue na sila. Natanaw niya ang mga magulang, mga kaibigan at ibang kamag-anak at kakilala na nakatayo sa dulo. Nagpalakpakan nang umapak sila sa red carpet. Malamig ang simoy ng hangin sa hapong ito na dumarampi sa kanyang balat. Sabalit habang umuusad siya, hindi niya mapigilan na ibuhos sa mga luha. Matatamis na mga luha na ubod ng galak. He was overwhelmed by the weight of that moment plus the love he felt for Rose and all the emotions that he had. Mahigpit na kumakapit ang asawa sa kanyang braso. Nagpanggap itong umiti pero masikip pa sa kanya ang iyak. Na makarating sila sa gitna ng hardin, isa-isa silang binati ng lahat. Umeksena si Magnus, ang kanyang best man, ang lapad ng ngiti nito. Finally, the man of the hour and his stunning bride? Sumisilakbo ang saya na bati nito pero dagling natigilan nang mapuna ang mga luha niya. Ayos ka lang ba, dude? Sinubukan niyang umiti. Ayos lang, nasobrahan lang, alam mo na. Tugon niya sa basag at nanginginig na boses. Tumango si Rosette. It's overwhelming being newlyweds, anas nito. Hindi niya halos marinig sa sobrang hina. Tinaas naman ni Casio ang hawak na champagne. Cheers to the lovebirds. You two have been through hell and back. It's about time you both found peace. Nakangiti nitong saad bago nilagok ang inumin. Peace? Si Tani serious. May naglalarong kinang sa mga mata habang umiti. Yeah, that's what you think married life is? Good luck, Elliot. Enjoy your ride in this new adventure. Humalakhak ang grupo sa sinabi nito. You deserve this happiness, bro. Siyempre, hindi lang ikaw kundi kayong dalawa. Sabi ni August. Nanlambot ang ekspresyon nito at bigla silang ginawaran ng once in a blue moon smile nito. Thank you, August. Sana kayo rin ni Priscilla. Sabi ni Rose. Inunahan siyang magpasalamat nito. Umiiba ang hilat siya ng pinsan niya. Napaubo si Priscilla sa likod ni Juliet. Kung gugustuhin niya, bahala siya. Naglihis ng landas si August. Iiwas na naman sa mga sensitive topic na tungkol dito. Tumatawa si Priscilla na sinusundan ito ng tingin. Matagal na niyang alam na may secret affair ang dalawa kung dito lumaking magkaribal. Tiyak na una tong kinasal sa kanila. Pinagmasdan niya si Magnus at Juliet. Ang inaabangan niya ang kasal ng dalawa. Ang sumunod na lumapit ay si Rainier, dating fiancé ni Rosette. Nagparaya para sa kanya. Nakangiti ito at talatang supportive sa kanya. Nakaramdam lang siya ng konting lungkot kasi inago niya ang babaeng dapat itong pakasalan. I told you, Rosette, all I want is for you to be happy. He said in a warm tone, saka bumaling sa kanya. Take care of her, Elliot. Sinuklian niya ang ngiti sabay tango. I will. Ilang sandali sumulpot ang kanilang mga magulang. Emosyonal na binati sila ng lahat. Unang beses niyang nakita ang ina na malambot at nakangiti ng malaya. Halos hindi siya makatakas kay Rosette. Congratulations, son. I wish you all the best. Bati ni Edmond sa kanya, sabay tapik sa likod niya. Tumango-tango siyang nakangiti. Lumapit si Marguerite sa kanya. You've made me so proud, darling. Anas nito. I know it's been hard, but look at you now. Nagsisi ako noon, pero masaya akong si Rosette ang mapapangasawa mo. Nagkasundo ang dalawa nung nagkasakit ang ina niya at ang asawa niyang nag-alaga na 1 linggo dito. Tanging tangulang ang nagawa niya. Tinapik-tapik ni Gabriel, ang tatay ni Rosette, ang likod niya. Take care of my daughter, boy. I won't fail her. Pangako niya. Sinikap na palakasin ang loob. Matapos noon, lumapit ng mga kapatid nila. Isa-isang nagsibatian sina Ephraim, Euphemia at Rosario. Sa awa ng Diyos, nagbago si Euphemia at nakasundo ang sister-in-law nito. Pinunasan niya ng panyo ni Rosette ang mga luha. Kahit anong punas niya, hindi tumitigil ang pagtulo ng mga luha niya. Yumukod sa kanyang asawa nang malamang hirap na siya. Okay lang yan, bae. Ibuhos mo pa, biro nito. Napatawa siya saglit. Tiningnan niya to sa mga mata. It's hard for me to process that you're with me now. Punong-puno ng emosyon niyang bulong. You've already attached my surname to your name and it still feels like a dream. Totoo na to, bae. We're together now, and I wouldn't have it any other way. Ngumiti to sa naging luhaan gaya niya. Tahimik ang lahat. Pinanood ng matagal ang kaniyang intimate moment. Tumatawa si Magnus na sinira ang katahimikan. Well, nasa kasal tayo, hindi sa funeral. Save some tears for the toast, Elliot John. Nanunuksong saad ni Magnus.
Tumawa siya. Sige, susubukan ko. Sumilakbo ang palakpakan ng lahat nang umusad sila patungo sa presidential table. Humugot siya ng malalim na hininga. Sinipat niya si Rosette na nakangiti pa rin habang lumuluha. Sirang-sira ng makeup niya. I love you, masuyo niyang bulong. I love you too, bulong din ito. Habang buhay? Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Habang buhay. Kinabukasan, naglalagay siya ng maleta nila sa compartment ng sasakyan. Napansin niyang di mapakali ang asawa sa pagdo-double check ng mga dokumento nila. Mag-honeymoon sila sa Hawaii. First time niya sa bansang yon. Ito ang regalo sa kanila ni August. Mag-e-enjoy daw sila kasi maganda ang tanawin at makakabuo agad sila. Umiling-iling siya habang iniisip niya yon. Hindi naman siya nagmamadali. Kung gugustuhin ng Diyos, edi salamat. Bay, enough. Aalis na tayo bago pa tayo iwan ng eroplano. Sabad niya matapos umupo sa tabi ng asawa sa backseat. Nagsalubong ang kilay nito. Nag-aalala ako na baka hindi natin dala ang passport. Anito, yumukod siya para regaluhan to ng halik sa gilid ng ulo. Pinanlisikan lang siya ng mga mata. Hindi ka talaga paawat, no? Hinila nito ang kwelo niya at sinimulang tuklawin ang mga labi niya. 10 minuto silang naghalikan. Kung hindi dumating ang driver, hindi pa sila titigil. Tinutop ni Rosette ang kanyang kamay sa dibdib. Nakanganga siya. Nininerbiyos habang pinagmamastan ang malakristal na pinaghalong asul at berdeng karagatan sa ibaba. Malinaw na alam ni Elliot na takot siya sa heights pero dinadala pa rin siya. Sa halip na mapapakalma siya na makapigil hininga na view, lalo pa siyang sinakluban ng takot. Sa muli, nasa Palawan sila matapos ang 6 na buwan na kinasal sila ni Elliot. Lulan siya ngayon ng helicopter. Sinikap niya ang asawa. Seryoso tong ginigiya ang sinasakyan nila. Kumapit siya sa armrest, namumutla na ang kamao. Napununo ang ingay ng hélice ng helicopter ang tenga niya at nagwawala sa kaba ang kanyang puso. Kaya ng sinabi ko noon, dapat kang masanay sa ganito. Tukso ng asawa. Ang dali namang sabihan, Bay. Pero ipagtatapat ko ang totoo. Takot ako sa matataas, lalo na sa helicopter. Wala bang ibang means of transportation para marating ang islang yon? Maagap niyang reklamo. Nangingisay siya sa nerbiyos. Bumungis-ngis ito. Na-amuse pa sa reaksyon niya bagamat lalayasan na siya ng ulirat sa mga susunod sandali. Malayo pa sa kabihasnan ng islang yon, kaya pagtiisan na lang muna natin to. Matipid nitong hirit. Babe, please. Pwede naman tayong titira malapit sa bayan. Hindi ko makakayanan to. Bumaling to ng mabilis sa kanya. Come on, wife. You've flown with me before. What's there to be afraid of? We got back safe that time, right? Pamumutol nito. But I don't want to ride in this all my life, giit niya. Binalik nito ang atensyon sa harap. Ito na ang buhay natin. Ayaw mo nun? Luxury flights, private helicopters, and here, our own mansion? Manamis na miss itong anunsyo. Tinanggal niya ang hibla ng buhok na humarang sa kanyang mukha. Nanuot ang malamig na simoy ng hangin sa umagang to. 5:00 na madaling araw na sila umalis kanina. May kalayuan ng isla mula sa El Nido. Mabuti na rin yon para may mahaba silang oras para magpalipas doon. Gagawin nilang part 2 ang honeymoon hanggat di sila nakakabuo. Pangarap daw ng mother-in-law niya, kambal. She needs to work hard from now on. She shot him a sharp look. Nanliit ang mga mata niya. Elliot, hindi nakakatuwa. Hindi ako makakapayag sa pinaplano mo. I don't want to do this every day. Pwede naman mamangka tayo, ingos niya. Kinuha ang oversized sunglasses at dali-daling sinuot. Ngumisi si Elliot, bahagyang inikot ang chopper para makakuha siya ng magandang view. Walang effect yon dahil hindi siya nakatingin doon, kundi sa gwapong mukha ng asawa. Here comes our home! Masiglang deklara ni Elliot. Binaba nitong helicopter dahilan para palinaw na palinaw niyang makita ang sinasabi nitong mansyon. Pigil hininga siya at taglag ang panga niya. Tiningnan ang marangyang mansyon. Their sprawling estate with white walls and floor-to-ceiling window is nestled against the pristine coastline. Napakurap siya. Tila nananaginip siya. No, nasa loob siya ng panaginip ni Elliot. Malay niyang ganito kagara at kaganda ang dream house nito. Pasalamat ka, magandang bahay mo, usal niya. Ngisi lang ginanti nito sa kanya imbes na magsalita. Kinuha niya ang phone at pinitsuran to.
What are you doing? Nagdo-documentary. Idadagdag ko to sa journal. Ano niya na pinatuloy ang ginagawa. Ngumuso ito. Kumilos ito nang binababa ang helicopter. Ito ang kinatatakutan niya na part, ang naglanding sila. Mariin niyang pinikit ang mga mata, humugot ng mahaba at nanginginig na hininga. Umiikot ang bitukat parang may gustong kumawala. Ayoko magstay dito, be. Ang layo-layo. Gusto ko nang umuwi. Ingos niya sa bayakap sa braso nito. Mahina tong napahagikik na ikinairita niya. Mahaba ang usong tinignan niya to sa pisngi. Binibiro lang kita, ikaw naman. Anito sa pigil na tawa. We won't be flying around all the time and we don't have to stay here if we don't want to. Gawin lang nating special ang lugar na to. Tatakasan natin ang realidad at parehong i-enjoyin ang honeymoon parto natin. Pinindot niya gamit ang hintuturo ang dulo ng ilong nito. Pinasok ng init ang kanyang pisngi. Na-excite siya sa susunod na gagawin nila. Medyo na-guilty siya sa pagiging maarte. Natanto niya na binuhos ni Elliot ang dugot pawis at pera nito para buuin ang mansyon. At dito pa mismo sa isa sa pinakamagandang isla sa buong mundo. Sayang naman kung magdadabog siya. It's beautiful, it's perfect, so breathtaking. Tapat niya sabay sandal sa balikat nito. Basta bigyan mo muna ako ng time mag-adjust, okay? Inalikan muna siya ni Elliot sa noo bago sumagot. Ikaw bahala, bae, bulong nito. Tumango siya, lumiwanag ang mukha at talong hinigpitan ng pagkakayakap. Are you ready for tonight? What? Magpapalipas tayo ng gabi dito? Inalis niya ang ulo sa balikat nito, nanlalaki ang mga mata. Oo, bahay natin tong... Pero, wala nang pero. Nakalimutan mo ba nasa parto na tayo? Hinapit ito ang bewang niya at walang pasintabing hinalikan siya sa leeg. Teka! Hindi to huminto at sinakop ngayon ang kanyang mga labi. Elliot! Humihingal na pagdidistorbo ni Rosette sa asawa. Simula nang dumating sila ng mansyon, di na sila huminto sa paghahalikan na nauuwi sa pag-iinit ng kanilang katawan. Humantong sila sa sahig ng sala, dinungisan agad ang makintab na marble floors. Hindi makapaghintay si Elliot na magkaanak kaya ayun, naka 5 rounds na sila. Hapding-hapdi ang hita niya, nagugutom na rin siya. Malay niyang gagawin siyang agahan at nanghalian ito. Natanaw niya mula sa bintanang salamin ang pagkulimlim ng panahon. Tinulak niya ang pawisang dibdib ng asawa nang di mapaawat sa paghalik sa pisngi niya. Kumaibabaw to sa kanya pagkatapos ng mainit na pagniniig nila. Pareho silang nakaramdam ng gutom. What do you want to eat? Mahinang bulong ito sa kanyang tenga na tila langgam lang ang makakarinig. Gusto kong kumain ng spaghetti, Italian style. Pagak ang boses niyang tugon. Bakit Italian style? Maasim di ba yun? Why not Filipino style? Ayoko ng spaghetti na matamis. Nasanay kasi ako sa pasta na maasim ang sauce. Mabilis itong bumangon. Huminto muna para mag-isip at kinibot ang dulo ng labi. Fine, I'll cook and you clean our mess. Sambit nito. Pinulot ang mga damit niya tubod-tubad. Tinungo na ang kwarto para magbihis. Bumangon siya. Sinabunutan ng sarili habang minamasdan ang dinaanan nila. Wow! Parang dinaanan ng ipu-ipong buong sala. May ilang vase pa ang nabasag nila. Paano ba niya magagawang mag-ingat kung siya mismo lunod na lunod sa sariling naman? Dali siyang tumayo at kinuha ang mga damit. Sumunod siya sa kwarto nila. Nadatnan niyang nakatapis ng asawa. Tinaas niya ang isang kilay. Ganyan kakabilis maligo? Untag niya. Ayoko matanggal ang amoy mo kaya hindi na ako nag-scrub. Sarkastikong saad nito habang sinusuot ang box. Tapos, magbaboxer ka lang magluto? Umiiling-iling niyang tanong. Uminit ulit ang katawan niya na makita ang pandesal nito. What's the problem with it? Dalawa lang naman tayo dito. Sinuot nito ang tsinelas. It's inappropriate. Well, ganyan ay kinalaki ng mga mata nito. Anong? Uminto ito at biglang naging mapang-akit ang mga mata. Natatempt ka. Gusto mo mag 6 rounds tayo after natin kumain? Bilisan na natin, bae, at makarami na tayo. Naiinip nitong sambit matapos ng ilang sandali. Kumalma ka. Hindi pa ako nabubusog, asik niya. Kumunot ang noon nito. Hindi ba ako nakakabusog, bae? Hirit pa nito. Nangalumbaba sa tabi niya habang hinahagod ang likod niya. Tanging shirt nito ang suot niya. Alam niya kasing may isang round pa. Be patient, no? Hindi na ako makapaghintay na makita mga anak natin.
Ilan bang gusto mo ha? At least 12. Binatukan niya ito. Akala naman madaling manganak, no? So ano nangyari sa inyo ni August? Naanimpungatan si Rosette nang marinig ang malamyang boses na puno ng intriga ni Juliet. Nasa potluck party sila ni Priscilla. Nagtipon-tipon lahat ng kabarkada ni Elliot kasama ng mga asawa at girlfriend ng mga ito. Masaya siyang nalaman na may girlfriend na si Rainier kaso hindi nito dinala. Are you alright, Rosette? Napapansin ko kanina ka papagod o baka may lagnat ka. Puna ng pag-aalalang wika ni Aryan. Winasiwas niya ang kamay. Wala to, napuyat kasi ako kagabi eh. Sinubsob konti ang sarili sa lahat ng paperworks. Kaila niya. Somehow nafe-feel niyang nag-iiba ang pakiramdam niya. Hindi yung tipong lalagnat. Nahihilo siya at parang masusuka sa amoy ng bahay nito. Idagdag pa ang pagkaing nakalatag sa harap niya. Don't stress too much, girl. Alalahanin mo, si Elliot. Paano lang kung magkakasakit? Tiyak ipapaklose niyang kumpanya mo. Bumaling sa kanya si Juliet. Nailang sa binigay na atensyon ng lahat. Totoong okay ka ba o nagfe-fake lang? Sabat ulit ni Aryan. Ito lang ang nakapansin sa kanya dahil busy iba sa pakikipagkwentuhan. Tumango siya. Kinuha ang munchkin at isahang sinubo. Paakit baba siya ng kilay kay Aryan habang ginunguya yon. Hindi ito mapalagay sa kinaupuan. Inayos niyang ribbon na nakatali sa hanggang balikat niyang buhok. Huminto siya nang bigla dumilim ang paligid. Umasim ang sikmura niya at tila masusuka siya. Rosette, sinabihan na kita, alam kong gusto mo to eh. Nakataas ang isang kilay ni Priscilla na inaabot sa kanya ang baso na may kalahating likito ng soju. Bumaliktad ang sikmura niya. Umaakyat ang asid sa lalamunan niya at kung hindi pa siya tatakbo sa CR, siguradong magkakalat siya rito. Nilapag niya ang baso, ni hindi ginalaw ang laman. Nilibot ang tingin sa lahat. Lukot ang mukha niyang tumayo. Teka, mag-CR muna ako? Anas niya na ngayoy tutop ang bibig. Nagpalitan ng tingin si Luella at Aryan. Napatayo rin si Juliet na nakakunot noo. Napaawang ng bibig si Priscilla. I will accompany you, Rosette. Alok na Juliet. Tiluwid nito ang gusot sa bestida. Sinampit ang tenga sa buhok bago lumapit sa kanya. Wag na, mag-iihi lang ako. Babalik din agad, tanggi niya. Nagsimula nga siyang kumilos. May kutob ako na hindi ka okay kaya sasamahan kita. Pamimilit nito. Tinarakan niya ng mga mata. Ang insecure naman ito. Bahala ka. Naramdaman niya ang paghagod ng kamay ni Juliet sa kanyang likuran habang naninilim ang mga mata niyang nakaluhod sa harap ng basin. Binuhos lahat ng kinain kanina. Naging hungkag ang kanyang bituka sa kawalan ng laman. Lumamig ang tiyan niya at tila pinapasukan ng malamig na hangin. Oh God! Ito ba yung sinasabi mong okay? Halos bumaliktad ang sikmura mo sa kubeta. Hey, what's happening to you? Sita nito matapos niyang isuka ang lahat. May nakain akong di natunawan kanina. Don't worry, hindi naman to grabe, sabi niya. Nagdududa siya ngayon sa disposisyon ng katawan niya. Bigla-bigla siyang nahihilo, nangihina at nagsusuka. Napamewang si Juliet. Inobserbahan ng maigi ang anyo niya. Kumunot ang noo nito. Are you pregnant, Rose? Her heart skipped a beat. Hihiyaw talaga siya kung totoong buntis siya. Sa wakas, magbubungang honeymoon part 2 nila ni Elliot. Intense pa naman ang nangyayari doon. Gumuhit ang matimis at puno ng kumpiyansang ngiti ng kaibigan. You should take a pregnancy test. Sasabihin ko agad kay Elliot? No, don't tell him yet. Sosorpresahin ko siya. Pigil hininga niyang sabi. Kung totoo man na buntis siya, tiyak, magpa-fiesta na 1 linggo ang pamilya Malyari pero hindi niya muna sasabihin ngayon. Sisiguraduhin niya muna. It's up to you, but I can't wait. Kinikilig nitong tili. Hinawakan niya sa mukha ang kaibigan at naabot tenga ang ngiti. Kumalma ka, wala pa. Baka false alarm. Mariin niyang bulong sa mukha nito. Hindi makapagpigil si Juliet. Nanggigigil to at saka niyakap ng mahigpit. Finally, makakakita na ako ng small version ng best friend ko. Juliet naman eh. Ingos niya. Binitawan niya ito at nauna nang lumabas sa CR. Hinabol naman siya at niyakap ang braso niya. Nasa lubong sila ni Elliot na kinakausap si Magnus at si Casio. Nilingon siya kaagad na nakataas ang kilay. Inakbayan siya ni Elliot.
Hindi niya muna tiningnan sa mga mata. Kinuha nito ang baba niya para ituon sa mukha nito. Sabi nila masama ang pakiramdam mo. Huwag kang magsinungaling. Nasuka nga yan. Saba ni Juliet na nakahawa kay Magnus. Binatuhan niya to ng tingin, puno ng babala at saka agad na ibinalik kay Elliot. Wala to, Elliot. Fatigue lang. Pagdadahilan niya. Sumalpok ang kiling nito. Lalo siyang idinikit sa katawan nito. Kulang na lang mag-isa na sila. Alam kong nagsisinungaling ka? Hindi okay lang ako. Wala to. Tanggi niya ulit. I don't believe you. Ibang-iba ang mukha mo ngayon. Tinanggal niya ang braso nito. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Tipid niyang sambit bago iniwanan ng asawa. Babalik sana siya sa kinaupuan na makaramdam ng hilo. Huminto siya para pakalmahin ang sarili, subalit biglang umikot ang paligid. Dumidilim ang mga mata niya. Kinapos siya ng hininga. Hanggang sa biglang naging blankong lahat. Rose! Ang huling narinig niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Tila huminto ang pintig ng puso ni Elliot na makitang natutumba ang asawa. Rose! Tawag niya. Sa sobrang panik, hindi niya namalaya na lumukso siya papunta rito, ngunit mabilis niyang nasalo. Ang masayang pagkukwentuhan ng lahat ay nahinto matapos masaksihan ang nangyari. Putlang-putla, walang malay si Rosette na humantong sa kanyang mga braso. Malakas ang tibok ng puso niya. Nang buhatin to, tinakbo sa kotse. Binaliwala ang sigawan ng mga tao sa likod nila. Hindi niya to po pwedeng mawala. Sumama sa kanila sina Magnus at Juliet. Nakasiklaw pa mga kamay na nakatukod sa kama ni Rosette. Nagdarasal na sana walang nangyari masama sa asawa. Sinisi niyang sarili sa pagiging mabait dito, kahit alam niyang inabuso nito ang katawan sa tambak na trabaho. Bay? Bulong ni Rose sa paos na boses. Hinipo nito ang pisngi niya. Nabunutan siya ng tinik ng magising ito. Mamasa-masa ang kanyang mga mata nang ginagap nito ang mga kamay. Yumukod siya para idampi ang mga labi nito. Rosette, don't do it again. If you're really not feeling well, just tell me. I won't be angry with you. Naiinis niyang bulong. Hinaplos niya ang pisngi nito. I'm sorry. Ayoko lang mag-alala ka. Hinging paumanin nito. Sasagot sana siya nang dumating ang doktor. Kasabay na pumasok si Juliet at Magnus na lumabas saglit. Binigay niya ang atensyon sa doktor. Maaliwalas ang mukha nito at nasasabik sa ibabalita. Kinakabahan siya habang naghihintay ito. Mr. Malyari, I have a good news. Panimula nito. Umangat ang kanyang panga. Sumisikip ang dibdib sa ipapahayag nitong good news. Congratulations, your wife is pregnant? Balita nito. Saglit siyang natigilan. Pinoproseso muna ang salitang namutawi sa bibig nito. Then tears welled in his eyes at the weight of the news sank in. Isang masayang hagulhol ang kumawala sa kanyang labi nang gimukod pababa sa asawa at hinalikan ito sa noo. Walang paglagyan ng kanyang kaligayahan. You're pregnant. We're going to have a baby? Emosyon niyang saad. Tatay na ako. Sumilay ang mahinang ngiti sa mga labi ni Rosette habang dumadaloy ang mga luha nito. I know. I can't believe it. Congrats, dude. Bati sa kanya ni Magnus sa bayakap at tapik sa kanyang likod. Samantalang napatakip ng bibig si Juliet. Hindi pa rin nagsisingkin ang balita ng doktor sa kanila. Di niya halos mapuna ng kaligayahan habang minamasdan ng mga tao sa paligid. Everyone was happy, but none more than so him. Lumapit siya kay Rose, hinalikan ulit sa noo, sabay masuyong bumulong sa tenga nito. I love you, bae. Thank you for giving me this gift. Makalipas ng 5 buwan, nakapagdesisyon na rin si Rosette na magpa-ultrasound. Nakaupo sila sa malambot na sofa ng mansyon ng mga Balyari. Inangat niya sa ere ang hawak na result ng ultrasound nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita. Umawang ang bibig niya. He was stunned. He wasn't just going to be a father. He was going to be the father of the twins. 2 little Malyaris. Makalipas ang ilang buwan. Elliot, I think... Bumalikwas si Elliot nang maramdaman niya ang malamig at nanginginig na kamay ng asawa. Mabibigat ang kanyang talukap habang minumulat ang mga mata. Anong oras na ba? Madilim pa sa labas.
Parang may mga bato na nakapatong sa ulo niya sa sobra niyang bigat. I think it's time. Manganganak na ako, Elliot. Halinghing nito. Bumilis ang tibok ng puso niya nang sinakluban siya ng panik. What? Now? Tumatakbo ang isip niya habang sinasabi iyon. Mas nataranta siya sa asawa. Dali-dali siyang bumangon at ibinaba ang tingin sa kama. Basang-basa ang kumot nila. Pumutok na pala ang panubigan nito. Tumango ito. Nanliliit ang mga mata nang tinamaan ulit ng, "Kita mo? Sumabog ng panubigan ko. Bilisan mo. Hindi ko na kaya." "Oh God, Rosette," dagli niya. Mabilis pa sa kidlat, tumalon sa kama na halos bumalentong pa. Nawala sa isang iglap ang kanyang antok. Mabilis na kinuha niya ang bag at mag-iisang linggo na nilang handa kung sakaling darating nga ang araw na to. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinasara ang zipper. Konting tiis lang, nandito lang ako. Hindi siya nagsayang ng oras at buong pag-iingat itong binuhat. Ramdam niya ang pagtigas ng katawan nito. "Hold on, bae. Dadalhin agad kita sa ospital?" Aniya. Di alintana ang pagod at hingal nang itinakbo ang malawak nilang mansyon na nakapajama pa. "Hey, kumalma ka nga. Ako manganganak dito, hindi ikaw." Sumbat nito kahit hirap ng huminga. Pinalala niya kasi ang sitwasyon. "Paano ba ako kakalma? You're about to give birth to our twins. Everything's going to be okay." Lalabas ng safe ang dalawa. Umiling lang siya imbes na sumagot. Pinaupo niya kaagad ito sa front seat. Kumirot ang puso niya nang umungol at napaliyad sa sakit. Nagsisisi siya na binuntis ito. Magdududang asawa niya dahil sa kanya. Pinisil ni Rose ang kamay niya. Ito ang nagbibigay ng lakas sa kanya kaya sa halip siya dapat ang magbibigay dito. Napatiimbagang siya, binuhay ang sasakyan at mabilis na pinaharurot. "Rose, hang on there. Nandito na tayo. Magiging okay din ang lahat," sabi niya nang marating nila ang emergency room. Binaba na agad ng asawa ang wheelchair na inihanda ng mga nurse. Naputol ang hininga niya sa sobrang kaba habang tumatakbo sila patungo sa delivery room. Pinunasan pa niya ng braso ang butil ng pawis na bumubuo sa kanyang noo. "Kalma ka lang, hubby. Mas takot ka pa sa akin eh." Tukso nito sa kabila ng sakit at kapos sa hininga nito. Sino bang di matatakot sa lagay mo? Manganganak ka ng kambal. Okay lang kung isa lang. What if something goes wrong? What if... Don't speak bad words. Kumalma ka nga, saway nito. Pero bigla nitong kinuha ang kamay niya at banayad na pinisil. "Tingnan mo nga ako." Binaba niya ang tingin sa asawa. Hindi tinago ang magkahalong pag-aalala, takot at pagmamahal nang sinalubong niya ito ng tingin. "I need you to breathe, okay?" Sabi nito, sinisikap pakalmahin sa kabila ng sakit na nararamdaman nito. "Kumalma ka lang, ako ang manganganak at ipakita mong malakas ka, okay? Mas malakas ka dapat kaysa sa akin." He ran a shaky hand through his hair. Hindi ko alam kung makakaya ko to. What if I'm not ready? What if I mess up? Sinasabi ko hindi ikaw ang manganganak. Tama na yung what ifs mo. Natatawang sumbat nito. Hindi mo ba ako nagigets? What if I'm not a good father? What if... Mr. Elliot John Malyari, don't overthink. Sinubukan nitong itaas ang boses. "Alam kong magiging mabuti kang ama. Sobra-sobra na nga ang pag-aaruga mo sa akin. I have seen how much love you have for these babies already. Naiinggit na nga ako minsan eh. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ang sakit kapag nasa labas na sila." "Ang tapang mo, be. I don't deserve you." Emosyon nitong tugon. Binitawan pa nito ang kamay niya. "Anong hindi mo ako deserve? Umaapaw ang pagiging deserving mo. Sige na, our babies are going to be so lucky to have you as their father. Kaya tumigil ka na at tulungan mo akong maging malakas." Okay, nandito lang ako, hindi kita iiwan." Maluha-luha niyang saad. Dumambot ang ekspresyon nito. "Good, ihanda mo ng sarili mo, no more panicking." Tumango siya at nakaramdam na bahagyang humupa na ang kaba niya. Huminto sa pagsunod nang marating nila ang delivery room. Napa-sign of the cross siya habang pumapasok ang mga ito. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Nasa hospital room siya. Tila dinikit ng glue ang tingin niya sa baby display window.
Magkahalong emosyon na pinagmamasdan ang mahimbing niyang natutulog na kambal. Lynx and Lyra, your dad is here. Nice meeting you. Anas niya, hindi niya mapigilang ngumiti. Sa haba ng paglalabor ni Rosette, napagtagumpay nitong ipamulat sa mundo ang kanilang mga anak. Nasa kalagitnaan siya ng tinatawag na euphoria nang sumambulat ng high-pitch na tila isang babae na tumatakbo sa pasilyo. Sa sobrang galak, hindi pinansin ng mga taong madadaanan nito. Oh my God, here they come! Tili ni Juliet, punong-puno ng enerhiya nang makarating sa pesto niya. Her eyes widened as she took in the sight of the two tiny infants, swaddled in matching blankets. I can't believe it. They're beautiful. Tingnan mo, kamukhang kamukha nila si Rosette. Mas malala pang reaksyon nito kaysa sa kanya. Wala siyang magawa kundi tumawa. Yeah, napansin ko yun. Sabi niya habang nilalagay si Juliet ng kamay sa salamin. Binibihag ng alindog ng kambal. Oh dude, congrats. You're a dad now. And twins ha? Ramdam ko ang kasipagan mo. Sarkasikong sabi ni Magnus, sabay patokso siyang siniko. Sinisigurado ko lang na makabuo ako, kaya ikaw rin dapat makabuo ka na. Balik tudso niya. Humagalpak ito sa tawa habang tinatapik ang likod niya. Ipagdasal mo na triplets ang sa amin. Balak pang pahirapan si Juliet. Magpakasal na muna kayo, asik niya. Sasagot sana si Magnus nang tumili ulit si Juliet. Nagningning ang mga mata nito sa excitement. Tingnan nyo, they've got Rosette's nose and those little chubby cheeks. Hi, ang cute. Ang galing niyang gumawa ng babies, Elliot. Nasaktan siya ng kaunti pero pinakita niyang masaya. Si Rosette lang kamukha nila. He said, feigning a dramatic sigh. Kitang-kitang wala ako na-contribute ni isa sa kanila. Bumungis-ngis si Juliet, sabay winasiwas ang kamay. Don't be like that. Siguradong namana nilang ugali mo. They're only a few hours old. Maybe makukuha nilang height o kaya ang kulay ng mga mata mo. Yeah, hayaan mo na. Malay mo makuha nila ang charming personality mo. Segunda ni Magnus. Let's hope they don't inherit your taste in suits, though. Tinirik niya ang mga mata. Naiingkit ka lang. My suits are impeccable. Palagi mo kasing suot ang lumang leather jacket mo. Hey, my leather jackets are timeless. Asik nito na kung hindi na-offend sa sinabi niya. Pero seryoso ang kukit nila. Tiyak abot langit ang tuwa ni Rosette kapag makita niyang kambal. Sigurado yun. Tumango siya at muling pinagmasdan ng mga anak. Kinabukasan, tahimik siyang naglalakad patungong hospital room ng kanyang asawa. Naghahabulan ang kanyang pulso sa magkahalong saya at kaba. Di pa rin makapaniwala na isa na siyang ama. Ang CEO ng Malyari Group of Companies ay isa ng ama. Sa edad na 28, may kambal na siyang anak. Elliot! Nakangiting bungad sa kanya ni Rosette nang pumasok siya sa silid nito. Nakaupo ito sa kama. Bagamat mabibigat ang mga mata, sa kahaba-haba ng panganganak nito, naging maliwanag yun na makita siya. You did it, tugon niya. Nananakit ang lalamunan niya. Sumisikip ang dibdib niya at di niya namalayan, dumadaloy na ang kanyang mga luha. Inabot ni Rosette ang dalawang kamay para salubungin siya ng yakap. Come here, anang nito. Dali-dali niyang nilapitan to. Mainit na niyakap at hinilikan sa noo. I can't believe you did. No, we did it, gait nito. Naupo siya sa tabi nito. Ginagap ang kamay at ilang beses hinalikan. Di talaga ako makapaniwalang nandito sila kasama natin. Parang nananaginip ka lang, no? Kamusta si Lynx at Lyra? Kamukha mo ba? Sinuklay-suklay nito ang kanyang buhok nang isubsob ang sarili sa kandungan nito. Di in-expect na ganon katapang si Rosette dahil normal delivery to. Tumingala siya sa asawa. I love you, Rosette. Thank you for giving me this unmeasurable happiness. I love you too. And thank you for giving me a chance to be with you forever. Kumikislap ang mga mata na tugon nito. Hahalikan niya sana sa labi nang bumukas ang pinto. Niluwa ang maingay niyang pamilya. Ang malapad ng ngiti ni Marguerite at Edmond ang sumalubong sa kanila. Sumunod na pumasok ang kababata niyang kapatid na si Euphemia na may bitbit na malaking basket ng sari-saring bulaklak. Umakyat ng excitement ni Marguerite nang sugurin ng yakap si Rosette. Oh my dear, how are you feeling? Nag-aalalang tanong ni Marguerite sa daughter-in-law nito matapos bigyan ng napakainit na yakap. Pasimpleng ngumiti ang dalaga.
pagod na medyo masakit. Pero masaya. Magpagaling ka kaagad. Excited na ako makasama ang mga apo ko. Tuwang-tuwa siya sa pagmamasid sa dalawa nang tinapik siya sa likod ni Edmond. Kumikinang pagiging proud nito sa kanya. Binigyan niya agad ng dalawang apo. So, you've done something truly amazing here. Isahang lagpak, dalawa na kaagad. Can you believe it? Lumaki ang tawa niya sa pagiging sarkasiko nito. Di niya ini-imagine na darating ang araw na to, yung kaswal silang nagkukentuhan at nagbibiroan pa. Grabe ang pagbabago ng kanyang magulang nung nakilala ng ama nito si Rosette. I'm still trying to process it, Dad. Hindi ko alam kung anong totoo o ang panaginip, aniya. Nilapag ni Euphemia ang basket ng bulaklak sa bedside table. Nanlambot ang madalas nitong maangas at malamig na hilat siya. Para sa'yo, sister. I brought it to brighten your room. Pero sa totoo lang, mas magiging maliwanag kapag nandito na sila. Pagkasabi nito, bumukas ang pinto. Nilawa ang dalawang nurse. Bawat isa ay may tanga na supling. Blue ang lampe ni Lynx at pink naman kay Lyra. Tumigil ang mundo sa sandaling matanaw ang mga anak. Dumating din sa wakas sa matagal niyang hinihintay na pagkakataon. Natatakot siya nang biglang matanto na hindi siya marunong bumuhat ng baby. Ayan na! Tili ni Euphemia, hindi mapagsidla ng saya. Nakampante siya at buti wala si Ephraim dito. Pinagbubuntis pa lamang gusto na nitong ilabas. Nasa UK ang kapatid para sa business conference. Magiging financial director niya ito sa susunod. Here is your daughter po. Anang nurse na malapit sa kanya. Maingat nitong nilagay sa kanyang braso. His breath hitched as he looked down at the tiny, delicate face peeking out from the blanket. His daughter Lyra looks more like him. Nagkamali si Juliet na obserba sa itsura nito. His daughter was perfect, with rosy cheeks and soft tufts of hair. Naalala niya yung picture ng baby pa siya. Pareha sila ng buhok. Maluha-luha siyang hinalikan sa pisngi ang anak. She is beautiful. Walang duda. Anak ko nga siya. Sa kabilang dako, binigay ng nurse kay Rosette ang baby boy nila. Naluluhang kinuha nito ang anak. Hinalikan muna to sa pisngi bago sabi ng, "He's perfect, like his father." Oh, my little Lynx. The room was filled with the overwhelming sense of joy as they gathered around. Pinuno nila ang masayang atmosfera ng pagmamahal para sa isa't isa at para sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Masaya siya dahil si Rosette ang nagnakaw ng kanyang puso. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Rose Elliott. Sama po ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Hanggang sa muli po. Sana'y patuloy niyo akong suportahan sa munti kong channel, ang Ramea TV. Marami pong salamat at palagi pong mag-iingat ang lahat.